So good. Si Kim Chiu, rom-com queen. Pag pinagsama mo yung dalawa, ayun na. Sasabog pa. Yeah! Sasabog saan? Tingin nga. Okay, pabatiin natin yung iba. Let's start with Martin. Ikaw na, dahil katabi na kita dito. Please greet everybody. Magandang hapon po sa lahat. Maraming salamat po sa suporta ninyo. At nararamdaman namin talaga namang napakainit ng suporta ng buong bansa sa tambalan ng Paolo Avellino and Kim Chiu. Maraming salamat. Nakaka-proud po. Salamat. Thank you, Martin. Prime! Kung saan nagmula ang kwento. Naku, mamaya excited akong tanongin si Prime dito. Please greet everybody first. Hello po, sana po panoorin niyo yung movie. Okay, short and sweet Love it. Isabella, one of our writers. Hello everyone. Mahihain si Isabella. Okay. Patrick! Wow, salamat po sa pagpunta sa mga nanonood. Panoorin po natin ang My Love and Beauty this year. Thank you po. Karina, napaka-sexy. Grabe. Bati ka na please. Yes, good afternoon everyone. Salamat po sa lahat na nandito. Sana po supportahan at panoorin natin ang My Love Will Make You Disappear. Thank you, Alam Karina. nyo, sobrang love na love ng nanay ko ang Kim Pao. Like, kasali siya sa fandoms, Kim Pao PH Hong Kong. Hindi mo alam ang ate. Kinukulit niya ako, sabi niya magpa-VG ka. Sabi ko, ma, busy yung tao mo. Mamaya, i-VG natin yan. Hello, ma. Buti na lang tama yung panrinig ko. Ano daw? VG friend, VG. Sorry. Video ko. Sorry. Kaya magsisimula pa lang tayo, friend. Eto kasi, magandang hapon po. Mamaya ka na ba? May intro ako sa iyo eh. Ay, guni-guni mo lang yung pagbati. Sorry. Migs, ikaw naman, Migs. Hello po sa lahat sa Dolphy Theater. Maraming salamat po. Siyempre magandang hapon sa members of the press and everyone, mga taga-support ni Kim Chiu, of course, Pao. Supportan niyo po itong pelikula na ito. Punong-puno po ito ng pagmamahal at kilig. Speaking of kilig, sing tamis din ang couple na to. Benj and Lovely, please greet everybody. Ayan, sabi ko po sa ano ko, babatiin ka na. Hi, Liam Emmanuel Manalo. Nauna agad yung bati. Maraming salamat po sa lahat ng mga nandito and sobrang excited kami actually panoorin to and sana kayo ganun din. Lovely. Mag-enjoy na po tayo tonight! Yun. And syempre, ito na. Ang sobrang Latina. Sobrang Latina. Gorgeous! Talaga Hindi naman. siya nag-red hair for nothing, ha? Medyo na-late ng konti. Wilma Dazen! Hello po, yes! Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At please, supportahan niyo po kami itong pelikulang to. Lalong-lalo na po ako kasi kailangan ko pong manalo ng award dito. Oo, pinangako ko sa anak ko na mananalo kami ng award dito. This is it. Tsaka ano sasabi mo kanina, BG? Okay, mali ang pandinig ko talaga. So, My Love Will Make You Disappear. Masaya, nakakakilig, at maraming chika. Yeah! Gusto namin yan. Thank you, Wilma. Direct Chad! Ay, good evening. Good evening po sa lahat na nandito. Sa mga nasa kanya-kanyang bahay. Maraming salamat sa sumuporta sa Kim Pao at syempre doon sa trailer na nakakapalabas lang. Sana kung gano'n ka namin beses yung pinunod yung trailer, gano'n yun din ka namin beses panoorin yung pelikula. Kaya salamat po. Okay, simulan natin ang kwentuhan. Let's first react sa trailer kasi we haven't heard from you. Nung lumabas yung trailer, anong reaction niyo doon? Direct Chad, ikaw na. Pag ka, pasalta ka na yun. Sige. Si Pao, Kim, reaction sa trailer, lalo na yung yung huling scene. Yes, like, naka-O to the M to the G na lang talaga ako. Sabi ko talaga, is this a new rom-com? Kasi last rom-com ko, 10 years ago. Oh, what was it? Yes, All You Need Is Pag-ibig. Ay, yung madami kayo, yes. all-star cast. Parang, bago din nun, the year before, Bride for Rent. So, medyo matagal na rin talaga. How does it feel to be back in rom-com? It feels amazing. Yes! It's like a breath of fresh air. Wow! Sino ako doon? Pero parang yung trailer namin, nakaka-shock. Parang yung support ng mga madlang people. Kasi Kim, yung sinabi mo na ulitin mo nga, gusto. Huwag naman natin ulit. Panoorin na sa movie. Tsaka watch yung trailer for more views. Panahirapan ka ba doon sa eksena na yun? Yes, super talaga. Talaga? As in, yung buong eksena na yun,
Yung ang haba kasi nun eh. Yung Okay. pinakakinabahan talaga ako dun sa eksenang yun at sa linyang yun. Oh. Oo, buti na lang nonchalant lang siya nung magsabi ko, wala siyang pakialam. In fairness din naman kay Paolo, talagang ganun lang siya. Alright, Ganun lang. that's it. Okay, Pao, reaction sa trailer. What can you say? Actually, ang daming parts ng pelikula na sobrang exciting panoorin. And nagulat ako na may mga nilagay dito. So, sobrang bitin pa. Kumbaga, naiisip ko yung mga shoot namin, mga eksena. Napakarami pang magpapatawa, magpapakilig, and magpapagulat sa mga viewers natin. So, kung nagustuhan niyo yung trailer, 100% mas magugustuhan niyo pa yung pelikula. Eh, ang tanong kasi dito, may nag-text agad sa akin, bakit daw ang gwapo mo? Doon sa trailer. Filter lang yun. Filter. Pero sabi ni Wilma, mabango. Ay, mabango ang kuya natin! Kahit ang haling tapat and fair. Ay, ano, Kim Jong? Sorry, girl, sorry. Wilma, reaction mo sa trailer. Ay! Totoo talaga yung reaction ko kasi sabi ko kay direct kailangan ko ng POV. Yeah. And tumayo si kuya, nagkasala ako sa asawa ko. Kasi nakakabad si kuya, hi! Hi! Gusto ko maging Kim Jong ng mga panahon na yun. Hindi kita kasi I'm just watching. Oh! Okay, alam kong excited ng ating mga kasamahan sa press na magtanong ng kanilang mga questions para sa inyo. Let's go, let's begin our Q&A. Siguro I'll start off with Prime. Kasi sa'yo nakalagay story by Prime Cruz. So, kanino mo hinugot yung kwento ng My Love Will Make You Disappear? Nag-start kasi ito nung nakikipag-inuman ako sa isang friend ko na sa Wake. Tapos sanabi niya, bakit ba lahat pag nagsaseryoso na ako, bigla na lang sila nawawala? Oh! Bakit kapag sineseryoso na ako, biglang nawawala? Seryoso na yun. Oh, tapos? Siguro dahil medyo lasing kami. So na-imagine ko na literal na nawala yung sinasabi niyang person. So, ayun. Doon nag-start yung concept. Oh, so may inspired by true events pala itong My Love Will Make You Disappear. Okay, paano niyo naman to sinulat? Patrick and Isabella, kwentuhan niyo kami. How was the process writing for this movie? Ayun, sobrang fun, sobrang nag-enjoy kami sa pagsusulat kasi parang after a long time nga ngayon ulit true blue rom-com yung Star Cinema. So sobrang katulad nga sabi ni Kim kanina, breath of fresh air siya. Parang sobrang kami na-excite na magpakilig tayo ulit sa sinihan, di ba? Unapologetically rom-com siya. So yun, so doon kami nag-start na yun yung goal namin sa pagsulat nitong pelikula. So tama pala yung sinabi sa akin ni Wilma sa interview namin na this movie kilig to the bones talaga siya. Non-stop. Start to finish. Yes. Oh, Isabel, go ahead. Wilma, go ahead. Yes, nakakakilig talaga kasi like kagaya kami, si mga partner, so may mga moment talaga na parang, ay, nakakakilig. Parang feeling ko nga ng mga nagsushoot kami, feeling ko 35 pa lang ako. Ilan ka na ba ngayon? 36. Ayun na nga. Sabi ko nga eh. Isabella, paano ang sinulat ito? As Patrick said po, parang super duper enjoy. Parang at first, medyo kinakabahan pa ako kasi parang hindi naman ako natural lover girl. Pero because of the script, parang kailangan ko talaga ilabas kasi kilig talaga siya. It's all good vibes and happiness and love talaga. So, while writing, parang yun din iniisip namin yung our own experiences, our own love, our own kilig, and putting it all out on the script po. Sorry, mag-base na ako sa trailer kasi yun lang yung nakikita namin, no? Pero sino nakaisip ng gustong-gusto ko na talagang makipag... Ano siya, parang creative meeting siya. Pero yun, nanggaling rin siya with the help of Scarby, our creative head sa Star Cinema. So yun, so collaborative effort siya of the whole team kapag nag-meetings kami, syempre with direct chat din. So yun, so parang binalikan namin, kinalkal namin kung ano ba pain ng mga characters nito. So doon din siya lumabas yung dialogues na yun, magically. Hindi ko ba yung reason bakit niya na bulalalas yung na yun no? Yung line na yun no? Mga thoughts ni Sari yun, ha? Hindi ni Kim. Actually, madami. Medyo natamaan nga din ako sa linyang yun. Ay, talaga? Hindi naman niya expect. Yun na yung mismo. Okay. Mahaba kasi yun. Okay. Like, 3 paragraphs yun, di ba? Okay. Ang haba, no? 3 page yun. Lahat Okay. ng gusto ni Sari. Karamihan doon, gusto ko rin naman. Like, Abangan nyo, hindi lang yung mismong salita
lang yon na tutut, pero karamihan talaga. Parang totoo talaga siya. Even the real Kim? Even the real Kim, natamaan din siya. Kaya ayoko siya basahin ng paulit-ulit. Ayoko siya. Umiyak bigla eh. Okay, first question is from Alan Sancon. Alan, ako na magkatanong ng question mo. Okay, for Kim Chiu and Paolo Avellino, this is your first movie after the success of your teleseries. Is there any pressure on your part na sana kung ano yung support ng Kim Pao fans sa mga teleserye nyo, ay ganun din ang maging suporta sa first movie nyo together? Pao? Yes, kaya of course there's immense pressure. Medyo iba rin po kasi pag gumagawa ng pelikula, of course you have to, kailangan nyo itong ibenta. Kailangan may bumibili ng tickets sa mga sinihan. So, ibang kalakaran. Ibang kalakaran siya. Ito na, ang ginawa na lang namin, parang trinay na lang namin pagandahin yung material and of course, pati yung performance namin para maiba siya sa mga past na ginawa namin and also para may bagong mapapanood sa amin maliban sa mga napanood na nila sa TV and sa mga streaming platforms. You wanna add, Kim? Siyempre nakaka-pressure kasi yung ginawa namin, yun na nga, streaming platforms lang siya. And this time, medyo mahirap kasi manonood ng sine eh. Kailangan mong papuntahin yung mga tao, kailangan mong gumastos sila ng pamasahe or ang laki ng gagastos niya para manood ng pelikula. Kaya sobrang kinakabahan, of course. And sobrang nanginginig na sana Lord, sana supportahan siya ng mga tao. Kaya tinodo na namin sa movie na, tinodo na talaga namin para pag nanood sila, sabihin nila, worth it panoorin ng My Love Will Make It Disappear. Speaking of tinodo, yung second question ni Alan is related to that. Inaabangan ng mga kilig scenes and kissing scenes nyo dito. Gaano kadami? Or ka-intense ang mga kissing scenes nyo sa movie na to? Agad-agad naman din naman, Kuya Alan. Hayaan mo na naman talaga. Mainit-init naman talaga. Oo. Gaano? Medyo mature rin kasi yung pagtackle ng roles dito and pati yung characters namin ni Jolo and ni Sari. So, medyo mature rin yung pagtackle when it comes to sa mga intimate scenes. Meron, pero abangan nyo yun. Pero sanay na. I say that... Wait, kalma. I say that na parang comfortable na kasi you've done it. In Linlang, di ba? Nag-kiss din naman kayo sa What's Wrong with Secretary Kim. Para sa akin, parang never naging comfortable dahil sino ba naman gustong naghahalikan na parang 100 tao yung nanonood sa... 100 tao yung nanonood. Kasi sabi, halika na para one take na lang. Kasi pag inulit-ulit, baka alam mo na. So minsan sinasabi ko na lang kay Kim, rehearse muna tayo bago tayo. Ay! Teka lang. Kaya pala lagi kayo nasa tempo. As much as possible, one. Kaya pala, bawal pumasok doon. Tempo nila. Pinapractice na namin kung sino yung gaganon. Charot lang hindi. Para mas maganda one. Ay, nabubulol. This is such a very important matter. Yun. Kaya... So, do you agree? Nire-rehearse nyo? Ay, hindi. Okay. Yung lines. Yung lines. Direct take one, yung mga ganong scenes. More or less. Take one. Meron dun. Isa lang kasi pag ulit-ulit baka kami na. Nakakaloka yung mga kami na. Okay. Next is from... Thank you, Alan, sa question na pala. From Jeffrey Garcia of Jeff Oligar TV. For Kim, from being known in reality shows to this moment that your team-up is so phenomenal, gaano po katindi yung chemistry? Can you describe yung chemistry ni Paolo? Ako ba magsasabi ng chemistry? Describe it lang. Ikaw, from your point of view. Grabe naman yung basihan niya na from PBB. Siyempre from 16 years old to 30s. 30s! Hindi na sinabi ko ano yung edad. Pero, parang matured na kasi now di ba? Yes, masasabi ko na lumaki ako syempre sa harap ng mga taong sumusuporta sa akin. And napanood nila yung
na nakailang love team na rin. Pangatlo na rin to. Per decade, kasi ako nag-love team. So, per decade din yung experience from puppy love to... So, yung experience ng genre ng pelikula ay per decade din. So, last na ba to? So, yung experience ng kilig ay Na-master mo na. nasa 18s, 20s, and 30s. So, yes. Amazing. So, last mo na nga to. Pwede ba naman ng 40s? Uy, sobra na huwag naman na sana. Thank you, Kim. For Direct Chad, mula pa rin kay Jeffrey. Kay Jeff, what's the secret ingredient for this film for Kim Pao? Kim Pao. Sila ang secret ingredient ng pelikula. Sila mismo. Hindi ako. Pero were there adjustments? Were there adjustments from the series to the film? Well, in terms of yung kung paano sila mag-work together, the same naman. And kung paano kami yung dynamics namin tatlo. Pero in terms of, yun nga, kasi syempre itong story na to, it's a rom-com but mature. So, iba yung atake namin dito ng tatlo. Oy, that's true ha? Iba yung kilig ng 20s sa kilig ng 30s ha? Did you consider din, kasi most of Kim and Pao's fans are somewhat in that range, 20s and 30s. Yes, so feel ko, yeah. Parang mas yung ganong age, yung maturity of love, ang mas todong nakaka-relate dito sa kwento na. Pero alam mo, I don't know Pao and Kim if you would agree, and Wilma, kilig has no age. Yeah? Diba? Kahit ilang taon ka na, Ako nga, kinikilig ako sa kanilang dalawa pag tinitignan ko. Kasi, kinikilig pa rin pala ako. Kasi Kahit in ako. fairness, kung ako ang tatanungin mo to describe the chemistry, ang perfect nila. Isang tahimik at saka isang maingay. Tapos, pag ikinitigan silang dalawa, nagkatitigan na ng mga ate ko, kuya ko. Cute! Cute sila, nakakakilig talaga. speaking of tumitingin, parang do you sometimes catch yourself like biglang magtitingin na lang kayong dalawa tapos... Ganun? Hindi ko alam. Yung ginagawa ko tinititigan. Pag may intent. Intent na mag-throw lines or mag-linya. Or kain na tayo. Or rehearse muna tayo. Oo nga, parang nag-share kayo ng baon. Looking, no? Adjust baon no? Diba? Grabe yung adjust mo. Dalawang 3 kasi ulam ko. Wow! Dalawang ulam. Yung isa dun, pwede niyang kainin. Para sa kanya talaga, ni-ready mo talaga. Sige na nga. Okay, so ang understanding ko sa trailer, si Jolo parang wants to be gone. Tama? Tapos, for him to be gone, kailangan ma-inlove siya kay Sari. Tama? Yes. Tama, Direk? Or Patrick, tama ba yung aking understanding? Ina-analyze ko yung trailer Kasi gusto ko rin tanungin yung cast members, ano yung magiging role nila sa buhay ni Sari sa kanya, Jolo? Okay, let's start with Martin. Martin, ano ang role mo dito? Pangalan po ng character ko is Rom at syempre yung partner ko rito dahil may iba yung dating namin medyo mamamama yung dating ko kasi nga may anak kaming ampon. So medyo minsan may pagka-serious, mataray, pero kami lagi yung nagbabatuhan kasi yes, partner kami, meron kaming anak dito. Meron kaming adopted na anak. Tapos siguro ang masasabi ko kung yung role Kapit-bahay. Yes. Same village. What's the name of the village? Tahanan Homes. Tahanan Homes. Lakas pa ka BF? Okay. Ang masasabi ko lang sa roles namin, kami dalawa, siguro gatong kami. Nakikita mo kasi talaga na... Konsentidor? Oo, konsentidor Kasi in real life, ko bagay na nga itong dalawa to. Consent talaga. Parang kailangan ng konting push para talagang parang magbibigay ng konting mali siya. Yung mga gano'n na datingan, pag masyadong sweet, pwede na lagyan ng mali siya yan. Yun ang role yung dalawa dito. Kayo, mag-asawa ba kayo dito? Yes, mag-asawa po kami. Ang hirap naman ng role. Kaya niya ako pinapasalita dahil siya po doon ay isang Deaf. Oh. So ako naman po yung talakerang live-in partner niya. So medyo meron kaming miscommunication dahil ang hirap namin magkaintindihan dalawa. Ang challenging ng role ni Ben, Yes, siya. super. Oo. Pero anong
paano kayo mag-add ng color and spice to Sari and Jolo? I think yung pinaka-character namin speaks volume kasi dun sa character din nila. Parang yung communication, yung background and all. Nami-mirror? Oo, nami-mirror and all eh. And parang in reality, parang ako si Paolo, kasi tahimik lang. Kasi may magkagagal. Sing Pogi din. Kiss. Ay! Kayo nga. Ayaw nga. Karina, what's your role here? Yes, ako po dito si Laika, ang pinsan ni Sari. Ikaw yung nag-announce eh, di ba? Opo, na painabin si Ate Sari. Yes, nakakatawa po yung eksena yun. And dito parang pampasakit siya ng ulo ng ate niya. Opo, parang siya rin yung magbibigay ng konting lalim and dynamic sa mga sinacrifice ni ate and mga pinagdaanan niya in life. Wilma, Aling Nilda. Yes, ako yung taga-kain ng food props dito. Yung role ko, kumain ng mga food props, yan. At saka, si Aling Nilda, meron akong asawa dito na matcha dancer. Kami naman, pinapakita namin mag-asawa din dito na kahit anong hirap ng buhay, basta nagmamahalan kami, okay lang. So, kahit matcha dancer siya, online seller ako. So, we respect each other. We love each other. That's Bruno, right? That's Bruno, Played yes. by? So, played by Nico. Antonio. Yes, Okay. yes. Ngayon, meron yata siyang gig dyan eh. Ay, romantic pala. Sumasayaw siya kay Romantic. Kaya wala siya dito. Sumegway na eh, no? Sumegway muna si Koya dyan. Sari naman, public, parang teacher, employee, government employee. Anong role niya? Yes, government employee Okay, siya. Nag-approve siya ng mga marriage contract. Oh, Marriage certificate. certificates, Yes. oo. Tapos siya sa wish siya. Okay. Nag-approve siya ng mga nagmamahalan. The irony, no? Yes, jojoan, mahal-mahalan, ganyan. So yung mga lumalapit sa yung mga kliyente, Oo, kiss-kiss sila, ganyan. dinidiscourage mo. Parang Parang ganun. Cute! Galing. Si Jono naman, ano siya doon? Parang biker, nakita mo may, di ba? Isa siyang negosyante. Okay. Doon na lang muna. Yun lang muna. Okay, negosyante. Tipid ni Paolo mag-reveal ng character niya. Okay. Wait, I'd just like to acknowledge the presence of our Star Cinema bosses. We have here the head of content production and operation, Miss Maricel Martinez! Of course, our head of creatives, Miss Carmi Raimundo. Carmi! And our managing director, Sir Chris Gasman! Of course, our head of production, Leo Garcia. Our head of post-production, Rai Quintadar. Also joining us tonight, Daisy Kayanan Mejares. Our head of marketing, Nico Del Rosario. Kompleto, full force? Love it. Okay, tuloy tayo sa ating Q&A. Prime, may questions sa'yo dito. Are there any classic rom-coms or specific writers that influence you sa story ng film na to? Siguro pinaka-similar yung Got to Believe ni Direk Olivia Lamasan. So, sa mga Gen Z na, di ba nakakapanood? Ano yun? Sabi nila. Ano yung Got to Believe? Uy, maganda yun! Maganda yan. Oo. Di ba? Ay, Kasali ako sa movie na yun. Galing mo na. Ay, wow! Ikaw pala yung partner Haligi talaga to eh. Better. Haligi to. Institution yan. Institution. Okay. Isabella, may question dito for you from Jeff also. And Patrick, baka you can also add. How do you approach writing a rom-com that feels timeless? Lagi kami nagsisimula kapag nagsusulat sa characters. So, kailangan very real, very relatable yung characters. Very now sila. Nasasabihin natin na meron tayong kakilala na makaka-relate doon. Or kahit tayo mismo, makaka-relate tayo sa mga characters. So, lagi doon kami nagsisimula kapag nagsusulat na makaka-relate tayo sa pain nila, sa pinagdadaanan nila, at sa magiging takbo ng character nila sa kwento. And the fact that it's a love story, it will always be relevant and timeless. While listening to you lang, parang natutuwa lang ako. Feeling ko, Kim and Pao, parang, you know, I always say this, no, pag nag-interview ako, parang movies are like time capsules. Feeling ko parang 10, 20 years from now, mapapanood natin to ulit. Alam mo yan, we'll look back at the kilig na binigay ni Kim and Pao for this movie. Di ba?
Yun lang, ano ako lang naman. Absorb ko lang naman habang nag-asalita si Patrick. Okay, Glenn. Glenn Sibonga from Showbiz Bonga magtatanong ng next question. Hello? Microphone for Glenn, please, pa-on. Thank you. Hello? Ayan, Glenn, go ahead. Yes, good afternoon. Ay, congratulations syempre sa My Love Will Make You Disappear. Ayan, ito yung approved question. Ayan, para kay Martin. Martin, syempre, ano yung feeling na reunited kayo ni Paolo sa trabaho? Syempre, ang tagal na rin, di ba? And bilang kaibigan, ano yung mga napansin mong sweetness sa Kim Pao at saka nakikita mo bang in love ngayon si Paolo? Yeah. Todo na yun. Sa totoo lang, napakalaking bagay sa akin ito kasi matagal din kami hindi nagkita, nagkatrabaho ni Pao at nakaraang tao pa iniisip ko na sana magkaroon ng pagkakataon naman na masuportahan ko naman yung aking kaibigan sa pelikula. Maraming salamat sa mga boss naging totoo, di ba? Kaya direct, napagbigyan ako ng pagkakataon na mapasama rito. At kasi si Paolo talagang tahimik yan eh, pero medyo teenager pa kami, alam ko pag may type siyang babae. Alam ko sa mata niya, sa tingin niya, sa galaw niya pag nakakatabi niya yung babae. Pero hindi kita ibubuko, huwag ka mag-alala. Sa set naman, nag-i-enjoy kami kasi si Ate Wilma, siya yung tagapantay. Siya yung, eto na, magkatabi na sila. Yan na, ano yun na natin, guluhin na natin. Ate Wilma, unahan mo na. Kasi baka pag kami ng gulo, magalit sa amin. Pero pag ikaw, Ate Wilma, talagang magtatawanan lahat, cool na cool lahat, mag-e-enjoy lahat. Hindi nyo alam kasi may insider ako dyan. Usap na kami ni Wilma dyan eh. Pero isa lang ang masasabi ko, kahit kami mga cast dito, para sa amin, totoo yung nangyayari. Napaka-natural, hindi pinipilit, at yun yung importanteng bagay at mas magugustuhan natin at natural yung kilig. Yun yung importante sa lahat. Ayan, thank you very much. Thank you, Glenn. Salamat. Maganda yung next question from Cinema Bravo. Idugtong ko na, no? For Migs. Migs, ang tanong niya is, what were the fun behind-the-scenes moments with your co-stars na pwede mong isplok sa amin? Siguro, yung dynamics talaga namin, kahit na I think most of us parang first time na magka-work together, correct? Pero yung relasyon namin talaga, may kita nyo on-screen na parang, ang tagal na magkasama. Ganun yung vibe namin, nagkasundo talaga kami lahat, nag-click kami. Napansin ko yun, pumunta ako ng set, para lang kayo magkakabarkada. Actually, bahay kami doon. Singin ko na rin, may mga approved questions sila ngayong gabi. Lahat po ng mga gusto niyo itanong na hindi na-approve, tinatanong niya ni Ate Wilma. Pag kami lang, tagas-plong talaga yan si Ate Wilma. So may presko nagaganap pala sa set? Pag kami lang, lahat ng mga gusto nila itanong, tinatanong niya ni Ate Wilma. Can you confirm that? Totoo ba yun, Kim? Tinatanong ni Wilma, Paul? Marami kasi siyang tanong. Alam mo namang ano na to sa sibilisasyon ng showbiz, haligi. Parang isa siya sa mga haligi ng mga showbiz industry. Grabe naman, nagmamarites lang. Pero yung kagandahan dahil nag-bonding kami, nag-blend kami well, ang ganda na meron kang cast na talaga sumusuporta sa napaka-husay na love team na to. Tingnan natin kung love team naman talaga to. Ano nyo naman? Tingnan natin. Maganda yung vibe eh. Ang ganda ng vibe ng cast. Sabi mo nga sa akin, Wilma, di ba? Splok. Dahil mas sa promo, splok kung splok, di ba? Ay, kaya nga sinabihan ako ngayon eh. Huwag kang may salita. sa lahat mo sa akin yan. Pumapasok pa lang ako ng gate ng ABS-CBN. Talaga sabi, yung sa trailer lang ha, huwag kang magsasalita. Magsalita ka! Sino gusto magsalita si Wilma? Taray, pasingit! Dapat pala tinagalan ko pa ito doon sa salon mo eh. Magpula ng buhok Okay, thank you, Mix, for answering that. Karina, ang next question ni Cinema Bravo is, do you see yourself portraying a leading lady then in a rom-com movie in the future? Ayan!
course, I hope so. Always praying naman po na dumating yung tamang time or perfect timing for me. And also, tamang katrabaho. And yun nga, pinag-uusapan namin actually kanina lang sa dressing room before kami bumaba dito. Sabi nila direct ni Ate Loves na we will pray, hopefully, na that time will come, syempre. And I'm so happy na I get to witness Kim Pao also as well. Syempre, as an inspiration and a stepping stone na rin towards that dream. Oo eh. Kaya naman pala. Bakit wala bang laman sa set? Sa set kasi paminsan medyo lumulutang na po yung brains ko. Pero ayan nga. Kasi sobrang happy po talaga sa set namin. So nakakalutang pala ng brains yung pag-happy sa set, no? Pag medyo mga madaling araw na po. Ayun. Alright, thank you, Karina. For Lovely and Bench, ang question ng Cinema Bravo is, if the movie had a sequel, what do you think would happen next for your character? Also kay Wilma, if the movie had a sequel, what do you think will happen to your next character? Next year. Feeling ko kung magkakaroon ng kadugtong yung movie na to, I think mas magta-translate yung relationship nung Sally and Jolo. Kasi kapag napanood niyo yung movie, makikita niyo yung bakit nga ba kami siguro nandito as people from tahanan homes. Kasi yun yung magre-represent talaga who they are in the movie. So, I think that would be really interesting kapag Tsaka, medyo kinokontrata kasi namin si Direk Chan na sa next movie niya, kasama talaga kami. Tsaka idadagdag ko lang, na parang dahil sa kanilang dalawa, nakakatulong talaga sila sa bawat character namin. So sa bawat na nangyayari doon, meron silang naitutulong, hindi lang yung problema nila, kundi pati sa amin. So maganda talaga. Dapat to talaga may sequel number 2. Ay, wow! Yes. Meron talaga to. Tingnan mo. Diba sabi mo naman every 10 years, maghihintay tayo. Baka yellow naman ang hair ko that time. Balikan natin. Maghihintay ako ng second sequel kasi sigurado talaga akong maraming kikiliging mga kabataan. Hindi lang kabataan, pati yung mga nanay na kagaya ko na, nakakakilig pa rin pala talaga. At masarap pa rin pala kiligin regardless of your age. Yeah. Just to add, kasi kami dalawa ni Lovely, magkasawa kami every time, magkasama na kami, kinikilig kami sa isa't isa, pero walang biro. When we see Pao kasi and Kim together, talagang kinikilig kami na parang... Bakit? Sige, pa-explain mo nga sa amin. Pakikinig mo sa amin. Ako mag-explain. Kasi si Paolo, meron siyang tingin, yung mata niya kasi minsan, kagaya sa best. Sorry guys, sorry mga Kim Pao. So may eksena kami, nagaganon-ganon si Kuya, tapos tinignan lang ako naman, sabi ko, yun pala yung personality niya, na pag tinitigan ka niya, hindi man siya magsalita ng marami, but he's talking to you, alam mong gentleman siya. So ngayon, from a distance, hindi nila alam dahil bilang malitas nga, bawal magsalita, Wilma Lynn. Tinitingnan ko silang dalawa, pero sa mga kay ate, hindi makatagal pag tinitigan ni Kuya. In fairness naman kay Kuya, yung mata niya says it all. At rin po namin dito lang. Diba? Wilma, baka gusto mo mag-disappear. Kinis ni Wilma. Sorry, pero hindi ko napigilan. Sorry. Pero sinasabihan din po talaga ako ni Bench dito. Kapag off-screen, may asawa ka. Yes! Kasi siguro talagang, sorry po, bilang bagong nakatrabaho lang din si Paolo. Di ba kasi talaga yung mga titig ni Pao tingnan mo, di ba? Pao, are you aware? Are you aware na gano'n? Kami yung kinakwento ni Wilma, kinakwento ni Lovely. Hindi naman. Kasi sa eksena kasi nangyayari yun. So, syempre sa eksena, tinitignan mo talaga yung kung kanino ka naglilinya. So, yan. Totoo yung sinasabi nila Kim, ni Wilma, pag tumititig si Pao, namumusak. Hindi man siya magsalita, pero parang may pinapahiwatig yung mga eyes. Because eyes is the winner of the soul. Ano pinapahiwatig? Nakita ko na yung soul mo. Ano daw pinapahiwatig? Wala. Siyempre sa eksena namin, parang feeling ko, yun yung charm niya as a person, na hindi man siya madaldal, pero yung mata niya gustong dumaldal. Okay, Expressive. Expressive. Yes, expressive. Pati yung mata. Okay.
Don, ang certified Kim Pao, si Don Sarmino mamaya, magtatanong siya. Pero tawagin ko muna tong question from Abante Tonight ng Marisol Academy Tonight for Kim Chu. Ano ang preparation ni Kim at hindi pa siya nagdalawang isip sa mga trending dialogue na gusto kong makipag at pinasok ang cookie ko? Ano ba yun, Direk? Ikaw ko si Direk. Sino ba nakaisip ng line na yun? Yung mga writer. Bilang artista, i-deliver natin yon hanggat sa... Pero hindi ka ba nakapag-bargain na, pwede naman mapalitan tong salitang... Pero si Sari kasi dito 30 plus na siya eh. So, hindi naman na siya teeny bopper or 20s. Hindi rin siya, conservative siya. Conservative siya kasi wala na siyang choice eh. Kasi NBSB talaga siya kasi lahat na minamahal niya, nawawala. Yung parang gusto niya lang mahalin pero alam na wala na sila. Kaya curious talaga siya about everything, about love, ganyan. Ayun, so pinasok ko na yung sarili ko kay Sari, Cookie. Nag-iba na yung character name mo. Naging guinea pig na pala siya. Pero ano din naman, binasa ko yung script. Nagkatawa. Nalito na rin ako kasi yung guinea pig talaga yun. Pero parang pag binasa ko naman yung script, hindi naman siya basta lang sinulat or basta sinabi. May dahilan talaga siya kung bakit siya nasabi. And hats off din sa lahat ng mga writers, creatives, and Star Cinema sa pagiging matapang nila para isulat to, para ilagay sa trailer, para idilat na ang mga mata at pag-iisip ng mga tao na ito yung pinagdadaanan ng isang normal mid-30s na babae na hindi pa nagkaka-jowa. Ganda. Thank you, Kim. For Paolo naman, Paolo, carry mo bang magmahal ng girl kahit kapareho ng character ni Kim? Mawawala? Oo. Siguro para sa akin, parang noble sacrifice siya pag ginawa mo yan, di ba? But feeling ko, sa personality ko, gagawin ko. Dahil parang, ayokong ipag-create sa kahit kaninong tao yung pakiramdam ng may nagmamahal sa kanya. Ganda. Thank you, Pao. Don, ready ka na? Kay Don Sarmino, abot natin yung microphone. Neil? Certified Kim Pao to. Diyos ko, parang gabi-gabi yata. Kim Pao ang nire-report. Don, go ahead. Hindi, kasi ang daming fans ng Kim Pao talaga. Talaga! Yeah, mga 38. Dito, sa support talaga sila sa amin. But anyway, since kilig ang pinag-uusapan for Paolo and Kim, kailan kayo, lagi ko na ito tinatanong, pero kailan kayo huling kinilig sa isa't isa and bakit? Anong senaryo? Yung totoo, hindi sa eksena sa pelikula. Kinilig. Yes, kinilig. Binigyan niya akong tinapay kanina. Yes, tinapay lang pala. Mahina si ate ko. Mahinang nilalang siya. Pero dinala niya ako pa sa lubog kanina. After showtime. From wag na. Julie's Bake Shop kasi ako. yung mga nasa office sa Star, binigyan ko rin kasi. Oo, lahat kami binigyan. Yun lang. Ayun, at least hindi sa ihi kinilig. yung personality niya, imagine, pasalubong lang talagang kinikilig na. Ikaw naman, Paolo, sa nonchalant chick. Hindi naman pa, Sir Don. Sa amin kasi mga lalaki, parang hindi ko alam kung paano i-explain yung kilig sa amin. Dahil parang, ewan ko kung siguro, ayan. Ngayon. Background music ko. Kailan ba? Siguro pag nakikita ko sa baonan ni Kim na may gulay. Tapos walang halong karne. Parang, uy! Medyo kinikil. Hilig siya dun sa cook na. Yes, malaking bagay. Di ba parang isip lagi ni Kim si Pao na kasi nga, nag-a-adjust ng bao. Adjust bao. Talagang part na ng buhay nila ang isa't isa. Thank you very much. Ayun na lang muna, MJ. Thank you, Don. Maraming salamat. Our next set of questions ay galing kay Delphine Diokino ng Rappler. Kim,
You worked with Paolo Salinlang and What's Wrong with Secretary Kim. What's a new thing you've learned about Paolo by doing this film? New thing I've learned. Actually, si Pao, pag makatrabaho mo siya, ang dami mong matututunan. Lahat kami, talaga, parang iba yung atake niya every project. Lin lang, sobrang serious na, hindi siya makausap. Nung What's Wrong with Secretary Kim, naging funny siya. Ngayon, super funny na siya. Yung ang dami niya ng comedic timing, yung iba, parang syempre nakakakaba din pag nakakatrabaho mo lagi yung tao. And hindi mo alam kung ano yung susunod mong may offer as screen partner, di ba? Parang there's always something new pag nakakatrabaho mo yung isang Paolo Abilino. Yeah! Kasi very dedicated siya, so may hiya ka kung hindi mo iibahin. Kasi nag-iba siya eh. Yung iba yung atake niya, iba, wala, man, nagkiisa lang atake ko. So, iniba ko na lang din yung serious tayo ng content. Kasi parang mas nabupush ka to be a better actor kapag katrabaho mo siya. Hindi ka lang adjust baon, adjust acting ka rin, ha? Yes, adjust acting tayo, level tayo sa isang Paolo Abilino. Adjust lahat, no? Grabe. Adjust na ka! Parang any moment sasabog na siya. Okay. For Paolo, you've done a lot of movies with different leading ladies. You did I'm Drunk, I Love You, Fangirl, Ngayon Kaya, and Elevator last year. What is different with working with Kim in this one? Actually, now that I think about it, parang never lumampas ng 2 beses kung katrabaho lagi yung mga leading ladies natin. Either if it's in the sa series or sa movie. Sa pagkakaalala ko. Pero yung parang ngayon na natanong sa akin, parang siguro yung sagot ko dyan, parang hindi nakakasawang katrabaho si Kim. Parang nag-a-adjust kasi ako. nag-a-adjust yung acting niya, yung ulam niya, may gulay na. So, yeah. Parang hindi siya nakakasawang katrabaho. Pero Pao, ha? I know sometimes it's like management's decision when they offer you projects, let's say, to work with Kim. This is the 3rd time. Meron pa rin yung element ng personal decision. So somehow, you decided to work with Kim 3 times. Tama naman. Diba? Dahil, is there something special why it's always Kim? Maraming rason eh. Well, hindi pa kami nakakapag-pelikula together. Tapos, rom-com rin. Parang hindi pa talaga ako nakagawa ng rom-com na pelikula na with me starring in it. Tapos, yun. Siguro. Tsaka si Kim. Si Kim naman yan. Madali siyang katrabaho. Parang exciting rin naman yung concept. Tapos, nalaman ko si Direk Chad ulit. Tapos, storya ni Prime. So medyo exciting siyang, na-excite rin ako gawin. Thank you, Pao. Okay, next from What's Up PH for Kim Chiu. Recently, may nag-trending na article about Miss Wilma giving a hint na you're in a relationship. Parang report ko to sa TV pa to. With Paolo. Headline bukas, ngayon ang broadcast. Ito si Miss Wilma. Hindi, maling show yun. Yung sinabi mong yun. Mali ba yun? Oo, maling show yun. Pero okay lang. Anong masasabi mo rito? Maling show ba yun? Yes, be. Pero love kita. Kulang na kasi ngayon ni Kulang. Yeah. Maling pala. Siyempre kay MJ tayo. Ay! Oh, ano mo na masasabi mo doon na binuking ni Wilma nag-hint? Buti pa siya alam niya. Wilma doesn't give him. Oh, ano kayo? Explain. Okay, anong headline? Wilma doesn't give hints. Oh, bakit mo kina-question na yun? Sabi nga sa'yo, naman matapos, kaya magbigay ng hint. Okay, nung tinanong ako kung sila ba, sabi ko, kasi lagi sila sa tent eh. Oh, masama ba yun? Tapos, sila ba? Parang. Tapos, yun yun. Oh, tapos yung nag-headline, Wilma doesn't give hint. So, hindi yun totoo. Wilma doesn't said. Doesn't nga, di ba? Actually, si Miss Wilma, ano talaga siya?
Push na push. Gusto niya nga gumawa ng GC, di ba? Hindi ako si Lovely yung gusto gumawa ng GC. Ikwento mo yung GC mo. Kasi sabi po namin dun sa GC, gagawa sila ng GC, update kami ni Kim. So, pag nabuo na yung GC na yon, meron ng update si Kim sa akin. Ano sasabihin mo? Kami na! Kanan! Pero wala pa kasing GC. Wala pang GC. So, wala pa po kami ma-update. Alright. Alright na lang ako, no? Okay, next question. Pero magalit, MJ. No, pinabasa ko kasi ang ganda na itong next question. Ang ganda. Mula kay Chad ng Manila Feed. Since yung title parang talks about ghosting sa relationship, na-experience nyo na ba na biglang nag-disappear ang partner nyo at ano naging effect nito sa inyo? Kahit sino sa cast, meron ba naka-experience nun? Diyos me, dalawa nga yung anak ko, di ba? Nag-ghosting ako. Ay. Disappear. Oh. I have 2 children. I have Ashana and Svetlana. That's it. I move on with my life. And my children's beautiful. So minsan, pag feeling mo ginughosting ka, nasasaktan ka, okay lang yun. Kasi you deserve someone better. So nag-ghosting ako ng twice, iniwan ako, nag-disappear talaga as in. And then I found my last love. O, di better. Buti na lang, ghosting nila ako. Kung hindi ko makikilala si Bebe Love ko. Kaya okay lang yan, girl! Eto na nga na siya lang about it! Hindi naman siya nag-ghost. Nagpaalam naman sila. Sabi niya lang, imalis na kami. Buti nga sa'yo, nagpaalam. May sa akin, DN. Ay, diba? Nagpaalam naman siya. Pero ano sa mo, Kim? Rejection is? Redirection. To? Anybody else from the cast naka-experience nun? Ghosting? Wala? Ang gagaling naman? Ang pa-perfect na mga relationship? Wala ka bang, naging host? Wala na? Wala na, Chad. Dalawa lang. Chad! Nagpaalam din daw siya. Paalam din. Mas maganda kasi nagpapaalam. Nawawala na lang bigla si Karina sa sa set. Bumabalik naman. Babalik naman. Okay, next set of questions from Goldwyn Reviews for Kim and Pao. If there's something na kaya nyong mag-disappear ngayon or bukas, ano yung something na yon at bakit? So it's something that you want to disappear, like tomorrow. Ano yung, is it a material thing? Or anything, no? Anything. Something na gusto ko mag-disappear. Bukas. Siyempre lahat ng sadness, lahat ng pain, gusto ko maalis na yan para happy na lang. Pero hindi ka naman magiging tao kung hindi ka nakakaramdam ng pain. So wala na lang. Pao? Sa akin parang gano'n rin in general. Siguro yung mga pain na nararamdaman ng mga tao. Mga paghihirap nila. Ayan, sana, kung pwede lang mawala at pwedeng tanggalin. But ika nga sabi ni Kim, kailangan nating pagdaanan yun because it's part of being human. Yes, at saka growth. Correct. Wait, maganda yung question, can you scroll it down? Ay, yung kanina nalampasan. Maganda yung tanong na yun parang what will make you disappear? Aside from love, what will make you disappear? What else can make you disappear? Okay, go Lovely. Gusto ko yung sagot mo. Sa utang, di ba? Pag may utang ka, parang ayoko na. Disappear na lang ako. Disappear na lang ako. Yun, so aside sa love, sa utang. Diba? Ano ba? What else? Karina, Wilma, what else can make you disappear? Siguro kapag napagod na, Ay. ganyan. Sometimes you wanna be alone para may me time ka naman muna. Oo. Mula kay Joe M. Madrazo ng Deval Digital Creators. For Kim, what were your go-to self-care habits during the filming to balance the stress? Wow! Pa naman din yung tanong. Hindi naman, stress ba siya? Hindi naman. Ako nag-workout naman ako tuwing umaga talaga. You guys work out together, right? Hindi naman lagi. Nagkakataon lang. Pero tandem ng shoes, tandem ng... Saan tandem ng shoes? Pareho ng bike. Hindi naman. Diba? Hindi naman. Pero nag-workout ako para makakapag-distress. Tama. Saka,
endorphins na rin yun. Correct. Parang isa ka sa brain eh, di ba? Para mas functioning. Pao, ikaw, how do you, balance stress or fight stress? It's the same thing. Parang workout rin. Parang the first thing I do in the morning is workout. Tsaka lagi kang sinestress na lately ko lang natutunan. Okay ko lang balancehin yung work tsaka yung pahinga. Ayan. Kailangan hinahanapan talaga ng tamang balance para makaiwas sa stress. Agree. What advice would you give, Pao, to people going through heartbreak? Siguro yung advice ko sa mga may pinagdadaanan ngayon is it's not the end of the world. Parang minsan iniisip natin katapusan na ng lahat, pero habang pinagpapatuloy natin yung buhay natin, mas nagkakaroon tayo ng mas nakakahanap tayo ng mas mabubuting at mas magagandang mga bagay na dumarating sa buhay natin. So it's not the end of the world. And there's always something to look forward to. Saka just go through it, no? Parang kung heartbreak, sige, sulking sadness, di ba? Tapos after nun, laban lang. Ika nga ni Wilma. Ito maganda, from John Buenon of kumagkao.com for Kim. Kim, you and Pao are very experienced now when it comes to love. What do you think is the reason why people should not give up on it and still have a relationship? Grabe naman yung sobrang experience na parang ilang naman jowa ko, dalawa lang sila. Uy, walang comparison. Pero, ano nga ba yung tanong? What do you think is the reason why people should not give up on love? Kasi, di ba, love naman ay isang bagay na nararamdaman natin na hindi siya nabibili, tsaka hindi siya nabibigay. Di ba, kahit sobrang trabaho mo, sobrang mabait kang tao, hindi naman siya kusang binibigay, in-experience siya. Tsaka part siya ng pagkatao natin, na kapag nagmahal tayo, masaya tayo, kapag nagmahal tayo, malungkot tayo, ang daming nabibigay sa atin na emotions that makes us human. So, Lord, Natawa si Mama. Parang sa ganito. Hindi lang dapat sukuan yung love. Huwag mag-close ng any doors. Dahil kung hindi man siya dumating ngayon, malay nyo bukas or malay nyo katabi nila. Hindi natin alam eh. Ang daming sinasabi ng love sa atin na pinapa-experience sa atin. And sa buhay din natin. No, like you. Nakita namin sa'yo. I mean, we all saw you go through heartbreak pero you didn't give up. Hindi naman dapat talaga sukuan ng love kasi kaya nga siya ginawa para experience, hindi para i-block. Okay. I have a question, Pao and Kim. Did you expect that you guys will be this close? Hindi ko nga alam, makakatrabaho ko to sa 18 years ko sa industry. Di ba parang kailan ba tayo pang 16th year? Na pagiging artista. Kasi sabay tayo simula, di ba? Mas matanda ka lang sa akin. High school ako, pinapanood na kita sa... Uy, hindi. Napanood kita sa Starstruck. Sumasayaw ka pa. So, pinapanood mo na ako ng mga panahon. Yeah! Actually, bumoto ako. Nawala ako. Nawala din ako. Mag-disappear na tayo. Sorry, what was the question? Did you expect that you guys will be this close? Ako... Pero would you confirm first?